Patuloy ang paghaharap natin sa mga hamon ng bayan. At dito sa agenda, kami ay titindig para lamang sa katotohanan at kapakanan o interes ng ating bayan. Corruption was monopolized. It was monopolized by the Marcos crony capitalists. At higit sa lahat, tinatayuan namin ang katotohanan na mula sa utos ng Diyos. We are always against any violent ways of doing things in governance and in all other things. We always uphold the sacredness of life. Sinusuri po natin ang programa at katapatan sa bayan ng mga opisyal. You were elected by the people. You were the choice of the people in whatever position you have right now, and you're supposed to represent them and what is good for the country. At gayon din ang pamamaraan at tapat, matapang na paglilingkod ng mga lider ng iba't ibang sektor ng lipunan. Yan ang komisyon. Hindi naman po yan bago. Hindi rin po yan yung mga insidente na ngayon lamang sumusulpot. Wala pong lugar dito ang fake news o disinformation na tunay na banta sa katotohanan ng ating karanasan bilang mga Pilipino. We must all continue to stay strong, healthy, safe, and truly free. Samahan niyo po kami sa patuloy naming pagsulong sa katotohanan ng pag-ibig at pangangalaga sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Quezon and this is The Agenda. Disiplina on the road. Sa bawat pag-apak sa silinyador, sa bawat pagliko, sa bawat pagtawid, isang desisyon ang maaaring magligtas ng buhay o magbunga ng trahedya. Araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang gumagamit ng ating mga lansangan. Ngunit kasabay ng pagdami ng mga sasakyan ay ang patuloy na hamon ng trapiko, paglabag sa batas trapiko at mga aksidenteng nagdudulot ng pinsala at pagkawala ng buhay. Ang tanong, paano natin maitataguyod ang tunay na disiplina sa kalsada? Sapat ba ang pagpapatupad ng batas? Epektibo ba ang ating mga polisiya? Ano pa ang kailangan gawin upang maprotektahan ang bawat motorista, rider, commuter, siklista at pedestrian? Ito ang The Agenda Forum, ang talakayang nagbibigay linaw sa mahahalagang isyong may direktang epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Disiplina. Whether it's traffic, waste disposal, pollution, that is what we need. Every decision made by every Filipino will always play a vital role in creating a safer and more orderly roads, especially in Metro Manila. Welcome to The Agenda here at Tribute Hotel. I am your host, Fred Mison. This program is brought to you by Impact Publishing in cooperation with EFG Consulting. Magandang oras po sa inyo lahat. And today, we are privileged to have the man on the hour. Tama-tama kasi nagkaroon ng suspension sa coding natin eh. No less than our General Manager of MMDA since December 2025. He was our former Chief PNP, the very first graduate of the PNPA to become the PNP Chief in our country. Welcome po, sir, Police General Nicolas Deloso Torre III. Thank you, Attorney Fred, for having me here at your show. At magandang umaga po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Unahin ko na. Yes, sir. Sir, kasi dahil oftentimes, hindi clear. Ano po ba yung pagkakaiba ng chairman at saka ng general manager sa MMDA? Para malaman ng ating mga viewers, sino ba dapat naming puntahan kung kami ay may konting concern sa MMDA? Think of MMDA as a company, the CEO and the COO. CEO si Chairman Artes at ako ang COO. Okay. So he's the one on the overall in charge of the organization, answerable to the president, and then I am the operations officer, answerable to him. Okay. Operations officer. Very good, sir, that you pointed that out dahil kayo po yung pinakatimon when it comes to road discipline. Ano ba sa tingin mo, sir, ang pinakamalaking problema sa ating kalsada dito sa Metro Manila? Well, hindi ko ma-point sa isang cause, no? Kasi
traffic is composed of the three E's. Pang-apat pa nga, may pang-apat nga na E. So according to traffic science, there are three E's of traffic: engineering, education, and enforcement. And now, dinagdagan pa ng E, environment, because the environmental impact to traffic cannot be discounted. So, sa apat na yan, na palagi nating tinitingnan, pinag-aaralan, kung saan component tayo mag-i-intervene. So, lahat yon may mga factors yon. Engineering, nakita natin, mga kalsada natin, already overcapacity, may mga overcapacity, masyado ng marami ang residente ng Manila, kailangan ng additional na mga tulay na mag-lilink ng mga islands. Kasi hindi man napansin ng mga kababayan natin, isa sa pinakamalaking challenge sa road network ng Metro Manila, yung mga ilog. At saka yung mga, gaya ng, halimbawa, yung MRT. Challenge yan sa road networks kasi it is only on certain points that you can cross from one side to the other. So, sa mga ilog, tulay. So, hindi natin napansin if you're from Cubao going to Makati, there are just a few roads na pwede mo magamit diyan. Kasi ang controlling factor diyan yung tulay na tatawid sa Ilog Pasig. So, andyan ngayon ang Guadalupe, andyan ngayon yung Rockwell, andyan ngayon yung Kalayaan. Nabanggit niyo, GM, yung ating MRT. Ano po ba yung mga preparations ng MMDA given that I think magkakaroon ng sakit ng ulo pagdating doon sa MRT-7 dahil minamadali yata yung paggawa? Well, mass transport is always one of the major solutions to the burgeoning traffic and because brought about by the population in Metro Manila. Kasi ang principle talaga ng traffic, no? Aside sa yung balikan ko yung engineering, education, and enforcement, ang isa dyan talaga na major controlling purpose is to move people efficiently, with dignity, and safely. Yeah. So, yun lang talaga yun. Ang pinaka-importante talaga, we don't move cars. We move people. Okay? When we move people and goods and merchandise, yun, doon papasok ngayon doon ngayon, masasabi natin na gumaganda ang traffic natin. Kasi yun talaga ang objective natin. So, sir, alam ko na fine. Ang ganda ng pagkasabi ninyo na we move people, not just cars. Yeah, we move So, pagdating naman dun sa education, yung isang E na sinasabi ninyo, ano po bang latest programs ng MMDA? We are making sure na apart from the enforcement, may kasamang education. Kaya nga pati yung mga pagbablog namin, pagbi-video namin, ang mga operations namin, part ng education yan eh. Education strategy yan. So, because we don't want people to learn from their experience. We want people to learn from the experience not only of themselves but of others. Kasi mas malaki ang reach nun at mas efficient yon. So, we're blogging, we are using social media, we are present sa ang guesting sa mga ganitong programs. This is part of education of the educational thrust of MMDA. Talking about this mga nagva-viral na mga videos, part of that driver's education, ano po ba yung sa tingin niyo dun sa mga nag-viral na mga post nung head ng inyong Special Operations Group? Sa kay Mr. Gabriel Go. Yeah. Sa pagpo-post naman at sa mga pagbablog, palaging pinapaalala namin yung requirement ng National Privacy Commission. So, as long as you are within the bounds of the law, we don't have any problem with that. So, sa ngayon, yung mga actions si Mr. Go ay under review ng ahensya. Tinitingnan kung alin ang pupwede, alin ang hindi, alin ang may pananagutan siya at alin ang mga wala naman siya pananagutan. So, under investigation ngayon yan. Ongoing. Pagdating naman, sir, sa mga technological innovations ng MMDA, ano po ba yung mga programa na gusto mong malaman ng publiko? Ang centerpiece program namin, siyempre, yung aming Hotline 136. Kasi ang aming ang aming cornerstone philosophy dito sa MMDA, tulong sa gobyerno, no, na maibalik yung tiwala or makuha man lang ang kredibilidad na kailangan ng gobyerno para paniwalaan ng tao. So, sa MMDA Hotline 136, ang aming service guarantee, we answer you in 5 rings. We are with you in 5 minutes and we resolve traffic situations in another 5 minutes. So essentially, ang point namin diyan na pag may tumawag, may sasagot. Pag may sumagot at may humingi ng tulong, may darating. At pag
dumating ang tao namin, may gagawin para sa inyo. So, alam mo sir, para hindi kwento, pwede nating i-test. Pili ka ng isang lugar na kunwari nabangga ka under MMDA jurisdiction. The major roads, 10 regional roads and 6 circumferential roads, essentially the major roads of Metro Manila, EDSA, Rose Boulevard, C5, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, and so on and so forth. Ako, GM, I trust that this thing works. Yeah. Ang tanong ko lang, nakarami ba kayong tawag dito sa Hotline 136 na to sa pang-araw-araw at ilan talagang resources dedicated for this particular hotline? Yun ang point kaya namin nakita na sabi namin, kailangan natin talagang, we have to work double time to regain the trust and confidence of the people. Kasi 80 calls per day in a community of 14 million people. So that's why we are doing our best na ipaintindi kasi parang walang naniniwala na another program ng gobyerno, wala yan. No, hindi ganoon. They have to trust us. That's why in TV appearance like this, talagang, sige sir, taya ang puri rito. In speeches, live. Sige, sir, tawagan mo ang MMDA, Hotline 136, sasagutin ka namin sa loob ng 5 rings. Ganon ang palagi naming sinasabi. Para maipakita na we trust the system that it will work and thus the people, we can also invite to trust us na ito talaga mangyayari. Sige sir. Pero meron po bang background bakit numbers 1, 3, 6 yung napili niyong hotline?